upang ibahagi ang mga hamon, oportunidad at direksyon ng pagsasalin at aralin-salin sa Universidad ng Santo Tomas sa larang o perspektiba ng simbahayan. Narito po si Ginoong Adrian de la Cruz Romero at akin po siyang ipakikilala. Nagtuturo siya ng Service Learning at Community Development sa UST National Service Training Program, CWTS or LTS. Nagtapos siya ng double degree program na Bachelor of Arts in Social Sciences at Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies sa ating universidad. Kasalukuyan niyang tinatapos ang Master of Arts in Philippine Study or Panitikan ng Pilipinas at Antropolohiya sa UP Diliman. Naging National Fellow siya ng J. Elizalde Navarro National Writing Workshop on Arts and Culture Criticism. Kinilala at binigyang parangal ang kanyang mga pananaliksik at malikhaing akda ng 25th Gawad Esthetica Annual Student Literacy Award ng UST, Cordillera Study Center, UP Baguio, International Research Institute of Disaster Science ng Tohoku University, Japan, ng World Bosai Forum International Conference on Disaster Risk Reduction sa Sendai, Japan. Sa kasalukuyan ay miyembro siya ng Alliance of Concerned Teachers or There was no one to rise, so I could rise, and nobody was outside. And then he asked again, "Mom, I'm here. Where are you? I'm outside." I was like, "You're not." And then he was like, "Okay, Mom, where?" And I gave him like details of our house, and he was like, "Mom, I'm here outside," and he kept on saying random things. I don't know. And then I even gave him my exact address. I-unmute po kayo. Far away. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo? Kamusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po si Sir Adrian Romero mula sa National Service Training Program. I-share ko po yung aking screen. Paumanhin po. Gusto ko lamang na magtalakay ng aming pagninilay sa tungkol sa aming tungo sa pagpapaunlad ng wika ng aral lingkod, kwento ng karanasan ng pagsasali ng UST NSTP CWTS LTS. Ako muli si Adrian Romero, nagtuturo ng NSTP sa ating universidad. Ang aral lingkod ay isinalin sa wikang Filipino. Ang salitang service learning ni Assistant Professor Froy Lalanlipaw, Director ng UST Simbahayan Community Development Office. Magandang araw po sa lahat ng mga kapwa ko Tomasino, guro sa wikang Filipino at kapwa advocate ng pagsasalin at aralin-salin. Ilalahad ng presentasyon na ito ang aming pagninilay sa proseso ng pagsasalin ng mga mag-aaral ng NSTP CWTS LTS sa kanilang isinasagawang community development and service learning engagement sa mga katuwang na pamayanan ng ating paaralan. Actually, yung papatunayan ng pananaliksik na ito ng presentasyon na ito na hindi lamang mag-aaral ang nagsasalin, kundi ang katuwang nating mga pamayanan. Bilang background ng aming departamento, ang NSTP ay isang kursong itinakda ng RA 9163 kung saan ang lahat ng mga mag-aaral sa kolehiyo ay required na tapusin ng 2 semestre ng anumang NSTP component ang kanilang pinili. Sila ipipili kung ito ay CWTS, LTS o ROTC. Sa presentasyon na ito, ilalahad ko ang karanasan ng 2 component, ang CWTS o Civic Welfare Training Service at LTS, Literacy Training Service. Primaryang layunin ng kurso na hubugin ang kabataan sa pagpapalakas
ng kanilang kamalayang bayan sa pamamagitan ng paglalaan ng kanilang oras, talento at talino sa paglilingkod sa mga vulnerableng sektor ng ating lipunan. Sa makatuwid, ang NSTP ay isang service learning na programa o kurso sapagkat sila'y natututo sa danas mula sa kanilang pakikipag-ugnayan sa komunidad habang sila'y naglilingkod dito. Tahasan namin pinagmamalaki na ang service learning process na aming sinasagawa sa NSTP CWTS LTS ay pagtugon sa Salamanca process at payo ni Pope Francis noong nakaraang 2015 dito sa ating universidad. Nag-speech kasi si Pope Francis dito at kanyang binigyang hamon ang mga kabataan na isabuhay ang 3 wika ng pakikipagkapwa. Ito rin yung parang aming framework o battle cry namin tuwing kami nagsasagawa ng community engagement sa mga pamayanan. Ito yung to think, to feel, to do. O sa paglalapat namin, to think with, to feel with, to do with, kasama ng pamayanan. Upang masabuhay ang proseso na ito, mahalaga ang paggamit ng wikang Pilipino. Wika ito na popular na sinasalita ng halos lahat ng partner ng UST. Kaya ang wikang ito ang tulay at pintuan sa pakikipag-ugnayan, pakikipagkwentuhan, pakikipagsama-aralan, pagninilay, pakikilakbay, at pagkilos tungo sa pagsasakapangyarihan ng mga pamayanan. Kung kaya't sa pagbabad ng mga NSTP students sa proseso ng service learning ay magkasabay din na nagaganap ang pagsasalin hindi lang sa wika, kundi pagsasali na mag-aaral ng teorya at metodolohiya ng community development. Papatunayan ko na yung hindi lang nangyayari yung pagsasalin sa wika, kundi pagsasalin din ng teorya ng partikular ng community-based disaster risk reduction at community development. Evident ito sa proyekto namin na UST NSTP Resilience School na naglalayo na mapababa ang disaster risk ng mga Tomasino at ang ating universidad kasama ang pamayanan sa pamamagitan ng kanilang paglahok sa community-based disaster risk reduction and management workshop and training at community-based first aid training. So kung halimbawa ay naalala ko ng isang fieldwork namin na upang ipaliwanag na mag-aaral ang batayang konsepto ng CBDRM ay hindi lang sinalin sa wikang Filipino ang English mnemonic device na ito na disaster risk is equals to hazard multiplied by vulnerability and capacity and exposure over capacity. So hindi ko na ipapaliwanag yung mismong mnemonic device na ito kasi baka humaba yung oras natin kung papaliwanag ito. May isang oras para ipaliwanag ang mnemonic device na ito. Kundi, yun nga, gusto ko lang ipakita, yung mnemonic device na ito ay hindi lang isinalin ito sa wikang Filipino, kundi isinalin ito sa iba't ibang group dynamics, participatory workshop activities upang lalo maging mapanlahok o participatory ang pagsasalin at pakikipagsama-aralan. Halimbawa nito sa larong bahay, tao, bagyo na kung saan isinalarawan yung mnemonic device na kung ang pangyayari tuwing may kalamidad at kung gaano kahalaga ang pagtutulungan sa panahon ng sakuna. O kaya sa isang gawain ng aking mag-aaral na identify the hazard, na magpiprint sila ng mga mag-aaral na larawan tulad ng bagyo, lindol, baha, at ipapaliwanag ng komunidad, ipapaliwanag ito ng komunidad batay sa kanilang karanasan ang sanhi at epekto nito. Kaya makikita sa prosesong ito na nasa gabay ng mga mag-aaral ng UST-NSTP ang pagsasali na nagiging participatory at inclusive. Sapagkat lumalahok ang mga bata, nanay, kabataan sa pagsasalin at pagsasabuhay na masalimuot na konsepto ng CBDRM. Tulad ng sa amin na gawain na hazard and resource mapping na siyang sa pamagitan ng isang mapa ay isinasalin ng mga kalahok ang buong kalagayan ng komunidad. Tinutukoy ang mapanganib at ligtas na lugar at mga espasyong maaaring paglikasan kapag may pagbaha o lumilindol.
Kaya kung babalik ako sa punto ng aking presentasyon, na dahil sa proseso ng service learning ay magkasabay na nagaganap ang pagsasaling. Hindi lang sa wika, kundi isinasalin din na mag-aral ang teorya at metodolohiya ng community development na mapanlahok, inklusibo, sensitibo sa danas ng pinakabulnerableng sektor ng pamayanan. So dito sa proseso ng pagsasali nagaganap ang mula sa wikang Ingles kasi mga concept ng disaster risk reduction ay nakasulat sa wikang Ingles. O kaya may ilang mga technical na termino, halimbawa liquefaction at iba pa, na marami mga science and technical terms. Patungo ito sa wikang Pilipino hanggang sa wikang nauunawaan ng komunidad. Kaya yung mismong pagsasalin ay nakabatay sa konteksto ng pamayanan na pinaglilingkuran. Kung kaya't yung mismong pagsasalin sa proseso na ito ay isinasalin din yung teorya at praktika ng service learning. Na ang panawagan na ng teorya at praktika ng service learning na dapat maitransforma mo yung sarili mo bilang elitist professional mula sa pagiging elitist professional bilang patungong development facilitators na kung saan hinihikayat sa proseso na maging participatory, inclusive, at iba pa, gender sensitive ang pagsasalin sa pamamagitan ng paggamit ng visualization, kwentuhan, teaching and learning by demonstration and group dynamics. Masasabi kong ambag ang proseso na ito sa larangan ng araling salin sapagkat hinikayat nito na makilahok ang komunidad sa proseso ng pagsasalin na sa mahabang panahon ay nakulong lamang yung pagsasalin ng mga technical na termino sa espasyo ng akademya at universidad. Binibigyang oportunidad dito ang komunidad na mag-ambag na kanilang napakayaman na karanasan at kakayahan. Na para sa akin, sila yung tinatawag kong people scientists. Kasi may mga scientists talaga na aral sa ating universidad. Alam ito ng ating kasama na si Doc Dino na nakasama ko sa isang fieldwork activity. Kaya may mga people scientists kasi kaya nilang mag-ambag ng kanilang sariling siyensya. Halimbawa nito sa gawain ng mga bata sa isa naming partner community na body mapping. Gumawa ang mga bata ng isang information and campaign and educational material na gawa na ito ng mga bata na kung saan para ito sa mga bata, nagawa ng mga bata na kung saan dinidetalye ng material na ito ang mga gawain ng isang bata kapag may bagyo. Kasama dito ang mga material na kanilang kinakailangan kapag may bagyo at mga kanilang gagawin para paghandaan ito. At mga posibilidad na pwede maramdaman ng isang bata. So dito sa pinaka left side ng ating screen ay makikita natin doon yung body mapping o IEC material na ginawa ng ating mga katuwang na mga bata sa isang partner community o sa Marilao, Lamakin, Bulacan. So yun, makikita natin na nag-engage yung mga bata doon sa pagsasalin ng teorya ng CBDRM. Isinasalin siya papunta sa isang IEC material na yung bata mismo yung gumawa. At hindi yun nagsasalin. At yun nga yung taliwas dun sa elitist professional na yung tanging yung mga nag-aaral lamang sa universidad ang may karapatan o tungkulin sa pagsasalin. Kung kaya't ito sa pamamaraan ito sa pagsasali, nais ko maging ambag ang prosesong ito sa disaster communication na dapat maging participative at inclusive. Lalo't higit na buhay ang pinag-uusapan tuwing tatama ang ating kalamidad o yung kalamidad sa ating pamayanan. Actually, gusto ko lang magbigay ng komento doon sa nangyari nung Bagyong Yolanda na isinawalang bahala daw umano na maraming tao ang babala ng pag-asa hinggil sa paparating na storm surge o salin sa wikang Filipino na daluyong dagat. Para sa akin, bilang aking opinion lamang, ay kahit isinali natin ito sa wikang Filipino, yung storm surge na salita, kung wala ito sa karanasan at kamalayan ng taong tatanggap ng babala. Uy, may paparating na storm surge. Uy, kailangan na tayong lumikas. Kung wala ito sa karanasan, sa danas at kamalayan ng taong tatanggap ng babala,
hindi ito maunawaan. Ang layunin lagi ng disaster communication ay mabilis na maunawaan ito ng tao upang mabilis na makagawa ng aksyon upang marami makaligtas ng buhay. Sabihin, gusto ko lang ipunto dito na lagit-lagi sa pagdating na sa sakuna, dapat isinasalin hindi lang sa wikang Filipino, kundi isinasalin din mismo sa konteksto ng komunidad at kasama ang komunidad dito. At higit pa ay siguro maisalin din upang mas maging inklusibo o mapangyakap sa proseso ay makasama din kahit yung PWD. Kasi may sariling wika ang PWD. At upang mas maging inklusibo ito sa kanila. Kasi 'di ba pag nagsabi ang do sa stasyon ng radyo, dito mapapakinggan ng isang PWD dahil nga yung mismong way ng komunikasyon ay hindi niya maabot dahil doon sa kanyang kalagayan. Noong panahon ng pandemya hanggang kasalukuyan, dahil sa hindi pisikal na makapunta mag-aaral ng UST-NSTP sa komunidad, ay may imabuti na i-transform itong ginawa namin ng pre-pandemic activity patungong online engagement sa mga katuwang. Ngunit dahil sa kapwa nakakaranas sa mabagal na internet connection, ang mga mag-aaral ng NSTP, lalo na ang komunidad, ay inisip ng UST-NSTP, kami mga teachers po, na gawing limitado ang interaksyon at mag-focus sa paggawa ng mga learning materials na makakatulong upang itong mga learning materials na ito o yung mga instruction manuals, videos, ay makatulong upang maging training booklet sa pagbalik ng face-to-face na fieldwork classes ng NSTP. Kaya ngayon, ang mga mag-aaral ng NSTP ngayon, may mga ilan na actually sa kasalukuyan ngayon, ay gumagawa nitong mga first aid instructional learning materials na video at manual na papanoorin at babasahin ng community kung sila ay magte-training ng kalamidad. So kami po ay nagsasalin ng yung mga mag-aaral namin, ito ay bahagi ng kanilang major requirements sa NSTP na sinasali nila yung batayang pamamaraan ng first aid para bilang tulong material para sa isasagawa namin ng first aid training. Sa gawain ito, sinasali na mag-aaral yung aming i-read chapter 4 o babasahin sa aming klase o reading material sa aming klase ang mga batayan o sinasali nila yung mga batayan, pamamaraan sa pagsasagawa ng first aid tulad ng hands-only CPR, soft tissue emergencies at iba mga medical emergencies. Halimbawa lang dito yung pagsasali na isinagawa ng mag-aaral ng aking kasamahan na si Binibining Hasila, Christine Hasila, na nagsalin ng mga gagawing pamamaraan kung ikaw ay may kasamahan sa tahanan na nasamid. Samantala, may mga mag-aaral naman nagsalin ng halimbawa itong Heimlich maneuver. So, yung mag-aaral, sinasali niya ito sa praktika, sinasali niya ito sa practice, kasi dinedemonstrate niya ito sa learning material. Tapos, sinasalin din niya ito sa wikang Filipino na mabilis na maunawaan ng komunidad itong pagsasali na ito. So, yun. So, halimbawa, yung sa kaso o dun sa ginawa ng aking kasamahan na si Ma'am Joy Buena na sinali ng kanyang mag-aaral yung Heimlich maneuver. Isa pa ay sinali ng aking mag-aaral yung hands-only CPR, yung steps ng hands-only CPR na check, call, cover, and compress. At doon sa prosesong ito ay nagaganap yung mismong pagpapasimple. Ito kasi sa bandang left side ng inyong screen ay very complicated na steps ng CPR. Pinasimple ito ng mga estudyante sa pamamagitan ng kanilang pagsasalin. Kasi nga, ito ay para doon sa first aid training na handout para sa komunidad. Samantala, yung aming isang kasama naman, si Sir Serafin Manalo, Sir Bing Manalo,
ang kaniyang mag-aaral mula sa College of Architecture ay nagsali naman ng mga pamamaraan sa tamang pagbubuhat ng pasyente mula sa isang delikadong lugar papunta sa isang ligtas na lugar. So, halimbawa, itong Firefighters Carry ay sinali nito sa wikang Filipino. Gusto ko lang bisitahin natin yung mismong instruction namin sa mga mag-aaral. So, ito yung tinatawag namin na module. Module 2 na kasalukuyan na ginagawa ng aming mga mag-aaral. So, ito yung parang aming pinaka-general instruction sa kanila. Nandiyan din yung learning outcome, learning instruction. Yun nga, gagawa nga sila ng first aid learning material. At dito ay makikita mo yung doon ay mamimili yung estudyante. Ano bang gusto ng kanilang grupo? Instruction manual ba o instruction video? Particular, gusto kong talakayin dito yung, dahil nga isasalin siya sa wikang Filipino, ay yung translation guide na aming ginawa. Tinulungan din kami dito ng UST Sentro ng Salin at Taraling Salin para mabuo ito o ma-validate ito. So, gusto ko lang i-highlight yung ilan sa mga sinabi namin sa mag-aaral. Una, siguro i-translate mo ito batay sa pagkaunawa mo. Yung pagkaunawa mo doon sa babasahin. Ngunit hindi ka nagsasagawa ng paraphrasing na dapat hindi mo baguhin, palitan, bawasan ang idea na sinasalin. Hindi dapat word by word ang pagsasalin, kundi ang kahulugan ng mensahe na babasahin na dapat isalin. Ayaw natin na maging literal ang translation sapagkat hindi tayo nauunawaan ng mismo mambabasa. Iwasan ang paggamit ng Google Translate at sa halip ay sumangguni sa Filipino Dictionary. Sumunod ay may mga salita na mainam na wag nang isalin tulad ng CPR o cardiopulmonary resuscitation, anatomical obstruction, bandaging and splinting, sabagat wala naman talagang direktang salin ito sa wikang Filipino. Kaya marapat at payo namin na panatilihin ang mismong salita at ipaliwanag ang kahulugan nito tulad ng, halimbawa, ang dengue fever ay pagkakaroon ng biglang pagtaas sa lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit ng likod, ng mata, at hindi ko nababasahin yung lahat. Meron din mga salita o termino na maaaring isalin sa wikang Filipino. Pero dahil nga ito ay conventional isinulat ng mga nagsulat nito, halimbawa American Heart Association, Philippine Heart Association, Philippine National Red Cross, na meron sinulat nila na para mas mabilis mabasa yung check, call, cover, compress para doon sa hands-only CPR at mnemonic na salita na rise or rest, immobilize, called, elevate. So yun po yung aming instruction para sa aming mga mag-aaral. So balik ako doon sa aking presentasyon. So yun, mula doon sa mismong gabay ng pagsasalin ay nakagawa yung mga mag-aaral na mismong learning material na ito. So, gusto ko lang banggitin yung ilan sa mga strengths and weaknesses ng paggawa ng learning activity. So, all in all, nung nagkausap kami doon sa opisina sa aming planning, ay binanggit ng aming grupo na natuto yung mga mag-aaral na isalin yung hindi lang yung learning material nila doon sa klase papunta doon sa isang service learning material at isinalin din nila ito doon sa kanilang household kasi nangyayari ay yung mga mismo nag-aakto na biktima ng kanilang demonstration doon sa manual ay yun din mismo kanilang nanay, tatay, kapatid at iba pa. So, nangyayari yung first aid service learning sa konteksto ng serbisyo. Gusto ko ding i-highlight yung suliranin na hamon, in particular kasi hindi na kayang talakayin lahat ito dahil sa limitasyon sa oras, ay gusto ko talakayin yung mismong nagisuliranin ng mga estudyante sa sasalin.
At ito yung parang malaki yung kanilang difficulty kasi dahil nga intensive yung course, 9 weeks mong iti-take yung NSTP course, may iba pa mga aralin ang NSTP, hindi lang ang module 2 na ito, kundi meron pa mga ibang mga learning activity ang mga mag-aaral. So, ito yung mga naobserbahan ng mga kapwa ko facilitators sa pagsasalin. May iba na may maling salin. Halimbawa, salin na hadad para sa abrasion o galos. Kasi gumamit sila ng Google Translate, yung ilang mga mag-aaral. Talagang sinulat nila yung tapos Google Translate yung ginamit nila talaga. Talagang magiging mali yung iyong pagsasalin. At yung salin din ng Google Translate, ito din. Pero hindi natin masisisi yung mga mag-aaral kasi sa matagal na panahon na pagtuturo ko ng NSTP sa halos 12 years ay makikita talaga natin yung mismong upbringing ng mga bata na sila'y nasanay o technically matuturing natin na nasanay sila, unang wika na sinanay sila ay wikang Ingles. At makikita natin kung gaano nito, kasi nasa puso nila ang paglilingkod, yun yung pinakaano. Pero sinusubukan nila na salita ng wikang Pilipino pero napaka-formal ng kanilang pagsasalita. Actually, para ka may isa akong estudyante na para sila nakikipag-usap, para silang robot. Sorry sir, kung ginamit yung salitang robot, pero para silang robot na nakikipag-usap sa komunidad. Kasi nga, yung pagkakilala nila sa wikang Filipino ay formal, nasa formal na school, yun yung inantudo sila sa wikang Filipino, nasa formal school, kaya yun, napaka-formal din ang kanilang pagsasalita doon sa mismong komunidad. At dahil nga Google Translate ang ginamit, nakabata yung syntax nito doon sa wikang Ingles, na halimbawa, parati na lang halimbawa, kung titingnan natin, 'di ba, dapat mas okay na pakinggan yung naglalakad ako o kaysa sa ako'y naglalakad o ako'y naglalakad. Parang tama, pero yung magkaiba kasi ang syntax ng English sa wikang Filipino. At may mga termino na salita na hindi madalas na ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. So ito yung mga naobserbahan namin doon sa pagsasalin na ginawang material ng mga mag-aaral. Kaya nitong naisipan ng aming grupo na dahil may tatag na UST Sentro ng Salin at Araling Salin, ay nakipagpulong kami sa ating direktor na si Ma'am Welilyn Fahilan upang magkaroon ng isang community validation o collaborative validation partnership kasama ang mga content validators, kundi ang UST NSTP at UST Red Cross Youth Council. Kasi ang rationale namin sa activity na ito o doon sa activity na ito, hindi namin pwedeng ma-deploy yung mga learning material na ginawa ng mga mag-aaral kung hindi ito dumadaan doon sa collaborative validation. At isa dito, yung Red Cross Youth Council ng ating universidad para sa content validation, translation validation naman para sa UST Sentro ng Salin at Araling Salin, at lagit-lagi dahil nga community-based disaster risk reduction, ang lente at approach lagi pagdating sa pagtugon sa kalamidad ay dapat kasama ang partner communities upang mag-validate at kasama din sa nagba-validate ng mismong salin. At yun yung tingin ko na napakahalaga doon sa prosesong ito. Kasi sila yung primaryang babasa nitong mismong mga learning material na ito. Ang status na ito in progress at natutuwa ako na nagboluntaryo ang aking mga kasamahan na si Sir Carlo Lorenzo at Ma'am Joy Buena upang nagboluntaryo sa UST Sentro ng Salin upang maging lupon taga-salin upang mas matulungan din yung department o yung mismong opisina ng Sentro ng Salin
sa pag-validate ng mismong mga learning material na ito. Sa huli, nais ko magbigay ng rekomendasyon na itong gawain na ito ay oportunidad, mabubukas sa mga windows of opportunities upang paunlarin ang proseso ng pagsasalin. Unang rekomendasyon ay paunlarin ang paggamit ng wikang Filipino sa service learning engagement sa komunidad upang lalong sa gayon ay mas maging mapanlahok at inklusibo ang proseso. Ikalawa ay magkaroon ng kolaborasyon ng NSTP sa iba't ibang mga kolehiyo at departamento ng UST na tulad nga ng UST Sentro ng Salin para sa validasyon ng mga nalikhang learning material sa mga mag-aaral. Actually, hindi lang first aid learning material sa mga ginawa ng mga aking mga mag-aaral o aming mga mag-aaral. Kundi meron ding halimbawa itong Eskwela Maralita Science Laboratory Experiments na pwede maging partner ang College of Science dito. Pwede din maging partner ang College of Science sa gagawing ginawa ng learning material para sa paggawa ng pataba o ng mga organic fertilizer katulad ng Oriental Herbal Nutrient, Calcium Phosphate, FPJ o Fermented Plant Juice. Maaari din kolaborasyon ng NSTP sa College of Science muli, sa Psychology Department ito, sa EB na Behavioral Science at ang ating UST Career and Counseling Center upang ma-validate yung mismong learning material tungkol sa mental health na ginawa ng aking mga psychology students. Isa pa ay maaaring magbukas ng collaboration para sa Faculty of Pharmacy hinggil sa mga paggawa ng community health booklet na kung saan yung mga mag-aaral ng pharmacy ay gumawa ng pagpapaliwanag sa kailan ba dapat inumin ng Biogesi. So, sino lang dapat ba ang uminom nito? Paano iwasan ang overdose at kung overdose, ano dapat gawin? Sa huli ay nais kong i-recommend na sa opisina ng Vice Rector for Academic Affairs at Center for Innovation, Innovative Teaching and Educational Services na magkaroon ng integrasyon ng service learning sa pagsasalin sa curriculum ng ilang kurso at subject. Halimbawa, integrasyon ng CWTS2 at Filipino o akademikong pagsasalin o kaya akademikong pagsasalin at organic chemistry at NSTP, organikong pagsasalin at robotics na tinalakay kanina ni Sir. So yun, para sa akin, itong mismong opportunity na ito, sa totoo lang, napaka-exhausted na ng mga mag-aaral. Alam to ng mga mag-aaral na nandito na nakikinig. Exhausted na sila doon sa, maliban doon sa mismong istruktura ng online learning, ay exhausted na rin sila sa patong-patong na requirements ng iba't ibang mga subject na ito. Paano kung what if kung pagsamasamahin natin, pwede magsama-sama pala yung mga final requirement ng mga subjects na ito at makabuo ng isang learning material para sa pamayanan. Sa huli ay nais kong maging rekomendasyon na tuloy-tuloy lamang ating pagsasabuhay ng 3 wika ng service learning ni Pope Francis sa pamamagitan ng ating pakikipagsama-aralan, kolektibong pagninilay, kolektibong pagkilos, pakikilakbay sa mga walang-walang at isinasantabing sektor ng ating lipunan. Ako po ay nagpapasalamat sa UST Sentro ng Salin sa pagbibigay ng pagkakataon upang mailahad namin ang wika ng pamayanan, wika ng pagsasalin ng proseso ng service learning ng UST NSTP. Muli maraming salamat po sa ating lahat.